Habang nagpapahinga ang mga bida malapit sa ilog, nakakita si Ash ng isang Snubble at nakilala niyang ito ang Snubble ni Madam Much Money. Sinabi ni Brock na baka isang wild Pokemon ang nakita ni Ash, pero sigurado si Ash dahil mayroon itong mga ribbon sa kanyang mga tenga. Gutom na gutom ang Team Rocket at sinabi ni Jessie na gagawin niya ang lahat para sa isang kagat ng pagkain, nang biglang kagatin ni Snubble ang buntot ni Meowth. Hinimok ni na Jessie at James si Meowth na magpasalamat dahil gusto siya ni Snubble. Sinabi ni Meowth na kinamumuhian niya ang stupid Snubble na ito na narinig ni Snubble, at dahil sa pagwasiwas ng buntot ni Meowth, tumalsik si Snubble palayo. Nakatagpo ang mga bida ng isang lalaking dehydrated at binigyan nila ito ng tubig. Sinabi ng lalaki na matagal na siya sa kagubatan at nakilala ang mga bida bilang ang mga nagligtas sa Snubble ni Madam Much Money noon, at nakita ng mga bida na siya pala ang butler nito. Sinabi ng butler na naghahanap ng tanghalian si Madam Much Money at maya-maya pa ay nakita nila itong naglalambitin sa mga baging, na may mas matapang na anyo kumpara sa hitsura nito sa mansyon, habang may dalang mga kabute para sa tanghalian. Tinanong ni Ash kung bakit hindi niya kasama si Snubble. Ipinaliwanag ni Madam na nang maitayo na ang parke, nawala si Snubble. Sinubukan nila itong hanapin ng kanyang butler pero nabigo sila, ngunit nagkaroon naman siya ng malalakas na muscle sa paghahanap. Sinabi ni Brock na maaari nang maging isang Pokemon trainer si Madam dahil malakas na ito at pwede nang maging modelo para sa kanyang Pokemon. Inamin ng butler na baka hindi na nila muling makita si Snubble, pero naalala ni Ash na nakita niya ito kanina lang, na ikinagulat ni na Madam at ng butler. Sinabi ni Ash na mahahanap nila ito kung mayroon silang gamit na may amoy ni Snubble. Ibinigay ni Madam ang ribbon ni Snubble at dinala naman ito ni Ash kay Pikachu para amuyin at hanapin ang mga bakas nito. Samantala, nakaupo si Snubble sa isang bato at naalala ang mga sinabi ni Meowth, sabay buntong hininga. Nakakita siya ng gumagalaw sa damuhan at umasang si Meowth iyon na humihingi ng paumanhin at ipinapakagat ang kanyang buntot. Nakakita nga siya ng buntot at kinagat ito, ngunit buntot pala ito ng isang monkey, na sinuntok siya at tumakbo palayo. Nahanap siya ng mga bida na sugatan at dinala sa Pokemon Center. Sinuri siya ni Nurse Joy at nakitang hindi naman malubha ang kanyang mga sugat. Tinanong ni Brock si Nurse Joy kung pwede rin siyang suriin ito, pero hinila siya ni Misty at sinabing ang utak niya ang kailangang suriin. Sinabi ni Madam kay Snubble na maaari na itong tumakbo sa parke at maglaro hanggat gusto nito pag-uwi nila. Ipinaliwanag ni Jeeves na ginagawa nilang parke ang kanilang lupain at dahil malakas na si Madam, maaari na itong makipaglaro kay Snubble. Mukhang hindi masaya si Snubble sa balitang iyon, kaya nag-alala si Madam na baka nagkatroma ito bago pa masugatan, kaya naisip ni Nurse Joy na mas mabuting suriin itong mabuti. Nang gabi ring iyon, nakita ni Snubble ang buwan at naisip ang kanyang kaibigang si Meowth at ang buntot nito. Bumalik si Nurse Joy sa kwarto at nakitang wala na doon si Snubble. Kinabukasan, masaya ang Team Rocket dahil nakakain sila ng mga mansanas mula sa isang taniman, bagaman nagtaka sina Jessie at James kung bakit naging masama si Meowth kay Snubble. Sumagot si Meowth na ginawa niya lang ang nararapat. Narinig nilang may naghahanap kay Snubble, kaya nagtago sila. Nakita nila ang mga bida, si Madam, at ang butler na naghahanap, kaya naisip ni na Jessie at James na bibigyan sila ng gantimpala kung maibabalik nila si Snubble. Tumingin sila ng masama kay Meowth na nakaramdam na ang buntot niya ang gagamiting pain. Naglalakad si Snubble at narinig ang pagsigaw ni Meowth. Sa di kalayuan, sinasabi ni na Jessie at James ang kanilang motto na sinasabing yayaman na sila. Pagkatapos, sinabihan ni na Jessie at James si Meowth na nagrereklamo sa pagiging pain na ibibili na lang siya ng bagong buntot kapag nakuha na nila ang gantimpala. Tinawag ni na Jessie at James si Snubble na lumitaw sa harap nila. Nagtaka si na Jessie at James kung bakit hindi pa rin ito kinakagat ang buntot ni Meowth. Sa halip, nag-evolve si Snubble at naging Grand Bull na ikinatakot ng Team Rocket, lalo na ni Meowth dahil baka wala na daw matira sa kanya kapag kinagat siya nito. Lumabas si Wobbuffet at inutusan ito ni Jessie na labanan si Grand Bull, pero natakot ito at umatras kaya ibinalik na lang ito ni Jessie. Inilabas ni Jessie si Arbok para i-tackle si Grand Bull, pero nasaktan ito ng sobra ng kagatin sa buntot ni Grand Bull. Inilabas ni James si Whizzing na gumamit ng smoke screen para makawala si Arbok sa kagat ni Grand Bull. Nginatngat ni Meowth ang lubid at pinindot ang isang buton para tawagin ang isang robot. Pumasok ang Team Rocket sa loob at pinaandar ito ni Meowth. Nakita ni Grand Bull ang buntot ng robot at kinagat ito. Ipinagpag ni Meowth ang buntot ng robot para mailagay si Grand Bull sa isang hawla, pero hindi ito bumibitaw. Dumating ang mga bida at nakilala si Grand Bull dahil sa mga ribbon, kaya naramdaman ni Madam na ito pa rin ang kanyang Snubble kahit nag-evolve na. Sinabi ni Meowth na maaari na nilang ibigay si Grand Bull para sa gantimpala. Lumapit sina Jessie at James at sinabi ng mga bida na sinusubukan nilang hulihin si Grand Bull. Inamin ito ni na Jessie at James at sinabing matagal na nila itong hinahanap para maibalik kay Madam.
Nagduda sina Misty at Ash, pero inisip ni Brock na baka nagbago na ang Team Rocket. Tinanong ni Madam kung paano niya sila mababayaran, at sumagot sina Jessie at James na hindi na kailangan. Nagulat sina Jessie at James dahil sineryoso nga ni Madam ang kanilang sinabi at hindi sila binigyan nito ng kahit ano. Hinila ni Madam at ng butler si Granbull pero hindi ito bumibitaw sa robot. Pinindot ni Meowth ang buton para kuryentehin sila, pero hindi pa rin bumitaw si Granbull. Ipinagpag ni Meowth ang buntot ng robot na naging sanhi ng pagkahulog ni na Madam at ng butler, pero hindi pa rin bumitaw si Granbull. Naisip ng mga bida na masama pa rin ang Team Rocket, kaya pumasok na sina Jessie at James sa robot at pinagalitan si Meowth dahil sa mga ginawa nito. Nagbigay ang Team Rocket ng alok sa mga bubuwit, si Pikachu kapalit ni Granbull. Mag-uutos sana si Ash ng Thunderbolt pero ipinaalala ni Misty na makukuryente rin si Granbull. Dahil alam niyang tama si Misty, inilabas na lang ni Ash si Cyndaquil na gumamit ng flamethrower. Uminit ang makina at pinindot ni Meowth ang isang buton para palamigin ito, pero ang buton na para sa pagpapatalsik ng buntot ang kanyang napindot. Nagpakitang gilas si Madam Muchmoney at sinalo ang buntot para mabawi si Granbull. Nagsimulang irespeto ni Granbull ang kanyang amo na nagsabing makukuha na ng Team Rocket ang kanilang gantimpala. Pinalipad ni Meowth ang mga kamay ng robot pero naiwasan ito ni Granbull na gumamit ng tackle. Pagkatapos ay sinira ni Granbull ang robot gamit ang Dynamic Punch. Gamit ang Thunderbolt, pinatalsik ni Pikachu ang Team Rocket palayo. Nagpasalamat si Madam sa mga bida sa pagbawi sa kanyang Granbull. Tatawag sana ng sasakyan si Jeeves, pero sinabi ni Madam na hindi na niya ito kailangan at nakipagkarera kay Granbull pabalik sa mansyon para magpalakas. Sinabi ng mga bida na parehong nag-evolve si Madam at si Snubbull. Naghihilamos sina Ash at Pikachu at tinanong nila kay Brock kung nasaan si Misty. Sinabi ni Brock na naglakad-lakad ito kasama si Togepi. Naglagay si Misty ng bulaklak sa kanyang buhok at tinanong si Togepi kung maganda ba siya. Naglakad si Togepi at biglang nadapa. Nang kinuha ni Misty si Togepi, may nakita siya sa likod ng mga bushes. Sumigaw siya na may insekto, kaya nagtakbuhan sina Ash, Brock, at Pikachu papunta sa kanya. Tiningnan nila ang mga dahon at nang tinanggal ni Pikachu ang ilang bahagi nito, nakakita sila ng isang malaking insekto kaya napasigaw si Misty sa takot. Nalaman nilang isa itong Ariados, pero hindi ito gumagalaw kahit kaunti. Isang babae ang lumitaw na kanina pa pala hinahanap ang Ariados. Nakilala nila ang babae bilang si Aya, ang ninja warrior mula sa Fuchsia City. Nakilala rin ni Aya ang mga bida, ngunit binaliwala niya si Brock nang magising ang Ariados para simulan ng isang pagsubok. Gumamit ang Venonat ng Stun Spore, ngunit mabilis na nakaalis ang Ariados gamit ang String Shot, kaya hinabol nila ito. Pinuto ng Venonat ang sapot gamit ang Poison Sting at susubukan sanang itakal ito, pero biglang nabalot ng spiderweb ang Venonat. Napagtanto ni Brock na isa lang pala itong patibong ng Ariados para mahuli ang Venonat. Isang boses ang nag-utos sa Ariados at sinabihan si Aya na huwag magpapabaya kahit sandali. Lumitaw ang isang lalaki at ipinakilala siya ni Aya bilang kanyang guro. Naintindihan ni Aya na marami pa siyang dapat matutunan tungkol sa Pokemon Jiu-Jitsu. Dinala ang mga bida sa isang dojo, kung saan ang mga trainer at Pokemon ay nag-aaral kung paano gamitin ang mga moves sa iba't ibang paraan ayon sa tradisyon ng Jiu-Jitsu. Nagdala si Aya ng tsa at nagmungkahi si Brock na maging personal na tutor niya si Aya, na ikinagulat nito. Inilabas ni Brock si Pineco at sinabi na magiging mas magaling silang team sa ilalim ng gabay ni Aya, pero biglang nag-self-destruct si Pineco. Nakiusap si Aya sa kanyang guro na payagan ng mga bida na manatili at pumayag ito, kaya natuwa sina Ash at Pikachu dahil mas marami silang matututunan sa pakikipaglaban. Maya-maya pa ay nagsuot na sina Ash, Misty, at Brock ng mga ninja outfit. Base sa kulay ng kanilang mga suot, si Ash ay pinadala sa Battle Technique class, si Brock sa Move Boosting class, at si Misty sa Beauty and Health class. Gusto sanang pumunta ni Misty sa Battle class, ngunit sinabihan siya na ang Beauty and Health class ay ginagawa lang minsan sa isang taon at dinadayo pa ng mga trainer mula sa iba't ibang rehiyon. Nang marinig yun, nagpa siya si Misty na manatili na lang sa klase. Gayunpaman, napunta si Misty sa isang klase kasama ang mga spinner rack. Sinabihan niya itong maging kalmado, ngunit sa utos ng guro, gumamit ang spinner rack ng string shot para balutin ang mukha ni Misty, dahilan para mahimatay siya sa takot. Nag-volunteer naman si Brock sa kanyang klase, kung saan ginamit ni Pineco ang spikes para butasin ang mga lobo ng mabilis at mahusay. Pinuri ng guro ang kanyang Pineco at inamin ni Brock na isang mahusay na teammate si Pineco pero bigla itong nag-self-destruct. Sa klase ni Ash, gumamit ang Hypno ng Hypnosis, ngunit gumamit ang Houndour ng Smog na sinundan ng Feint Attack at tinalo ang Hypno gamit ang Flamethrower. Sumunod naman sina Ash at Aya gamit sina Bulbasaur at Venonat na parehong lumakas na. Gumamit si Bulbasaur ng Vine Whip para patirin si Venonat bago ito lagyan ng Leech Seed.
Gumamit si Venonat ng supersonic kaya nalito si Bulbasaur at susubukan na sanang itakal ito, pero tumalon si Bulbasaur at iginapos si Venonat ng Vine Whip bago ito ibinalibag sa sahig. Nanalo si Ash, pero inamin niyang sinwerte lang siya dahil matinding kalaban sina Aya at Venonat. Pinagmamasdan sila ng Team Rocket at naisip nito na dapat nilang hulihin ang lahat ng Pokemon doon para ibenta sa mga kolektor. Nang gabi ring iyon, nagrereklamo sina Misty at Brock sa nangyari sa kanilang klase habang si Ash naman ay masaya sa kanyang pakikipaglaban. Biglang itinuro ni Pikachu kay Ash ang bintana. Nakita nila na nagsasanay si Aya kasama si Venonat, kaya inamin ni Ash sa kanya na kakaunti lang ang mga trainer na nagsasanay araw at gabi. Biglang may naramdaman si Venonat at tumakbo ito palayo. Maya-maya pa ay narinig ni na Aya at Ash ang mga trainer na sumisigaw na ninakaw ang kanilang mga Pokeball. Sinundan nila ang mga magnanakaw kasama ang guro ni Aya, si Brock, at si Misty. Lumitaw ang Team Rocket sa bubong ng gusali at binanggit ang kanilang motto habang nakadamit pang magician. Sinabi ng Team Rocket na magpapalutang sila ng mga Pokeball gamit ang magic, pero pumunta lang ito sa kanilang balon dala ang mga ninakaw na Pokeball at hinuli si Pikachu sabay lipad palayo. Tumalon ang guro ni Aya at nagbukas ng isang saranggola, habang ginamit naman ng Ariados ang string shot para itali ang saranggola sa sarili nito. Sinundan ni Aya at ng mga bida ang balon. Nagbato ng mga shuriken ng guro kaya nabutas ang balon ng Team Rocket. Inilabas ni Jessie si Arbok na ang Poison Sting ay pumutol sa string shot ng Ariados at sumira sa saranggola ng guro. Nagbato pa ng maraming shuriken ng guro para makuha ang lambat na may mga Pokeball at ibinigay niya ito kay Brock. Sinundan ni na Aya at Ash ang balon. Parehong nahulog ang guro at ang Team Rocket habang umakyat naman si Ash sa puno para iligtas si Pikachu. Nakita ng guro ni Aya na pagod na ang kanyang Ariados kaya kinumbinsin niya si Aya na lumaban. Tinanggap ni Aya ang hamon. Aatake sana si Arbok pero sinagot ito ni Venonat ng Stun Spore. Umiwas si Arbok at gumamit ng Poison Sting laban sa Venonat. Umiwas ang Venonat bagaman nakita ni Aya na malakas ang kanilang kalaban. Ipinaalala sa kanya ng kanyang guro ang pagsasanay kasama ang Ariados kaya inutusan ni Aya ang Venonat na gumamit ng rest kaya natulog ito. Inatake ito ni Arbok ng rap at habang mukhang matatalo na ang Venonat, bigla itong nagising at pinaralisa ang Arbok gamit ang Stun Spore. Tinakal ni Venonat si Arbok papunta sa Team Rocket. Kampante ang Team Rocket na kaya pa rin nilang manalo basta't sama-sama silang aatake, kahit pa dumating na si Ash at ang Pikachu nito. Gayunpaman, pinatalsik lang sila ni Pikachu gamit ang Thunderbolt. Sinabi ni Brock na sinadyang patulugin ni Aya si Venonat para maging kampante ang Team Rocket. Humanga ang kanyang guro dahil natutunan na ni Aya ang layunin ng Jiu-Jitsu, ang gawing lakas ang kahinaan. Kinabukasan, inamin ng mga bida na marami silang natutunan sa araw na iyon. Inanyayahan sila ng guro na bumalik kahit kailan, pero iniisip ni Misty na ayaw na niyang bumalik doon dahil na-trauma siya sa spinner rack. Nagpaalam si Brock kay Aya at nagpatuloy na ang mga bida sa kanilang paglalakbay patungong Ecruteak City. Samantala, nakalambitin ang Team Rocket sa isang sapot na gawa ng Ariados, nang biglang lumabas si Wobbuffet kaya naputol ang sapot dahil sa sobrang bigat at nahulog silang lahat.